himayaw ng Ginoo this afternoon. Mayong hapon na tanan. Are you ready to worship the Lord? Alright, let's all stand. Mag-pray ta mga kaigsunan. Most gracious Heavenly Father, we are so grateful for the strength that you have given to us this afternoon. I pray, dear God, that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message according to your will. And allow me also, Lord, to deliver your message with boldness and power. And I pray, dear God, that it will be you that will speak to us through me, O God, this afternoon. And let us honor you and worship you, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. You may take your seat, please. Atong ipadayon, mga kaigsunan, this afternoon, ang people in the New Testament. Ika-139 nga series na to sa people in the New Testament. So, karong hapon, atong katunon, mga kaigsunan, ang katapusan nga bahin sa kinabuhi ni Luke, the loyal lens of the Lord. So, si Luke, ang iyang mga writings, mga igsoon, iyang gipaklaro kung kinsa si Christ. So, loyal kayo siya nga nagpasundayag ni Kristo dili sa iyang kaugalingon ang iyang pagpasundayag, mga kaigsunan. So, I hope nakita pod sa atong kinabuhi unya ang atong ipakita sa mga tao dili ang atong kaugalingon nga capacity, kundi ang ipakita nato ang capacity sa Ginoo na iya tang gipanalanginan. Unya dili ang panalangin ato ipakita nila, kundi ang Ginoo nga nagpanalangin nato. Karong hapon, mga kaigsunan, puna nato og tulo, the remaining points sa atong lesson kabahin ni Luke, and we are in number 5. Luke, the listener to the Spirit. Si Luke, sensitive siya, mga kaigsunan, sa divine direction. Usa ni siya ka hiyas sa usa ka Kristohanon nga nindot kayo. Kaya namang sensitive kay ka ba sa guidance sa Ginoo? Naa nagi Bible, mga igsoon, we can read it, we can review it, anytime ma-open na to. Pero ang kulang gyud kita. Kaya di man ta mo open. Ang kulang sa direction, ang mga Kristohanon mao'y nakaingon nganong ang direction dili nato makuha, dili nato makitaan, dili nato madunggan. It is because kita mo'y walay panahon maminaw. Ato na lang yun ang angkunon, mga kaigsuonan. We are too busy on something else. We need to be sensitive sa divine direction. Kay ang Ginoo maogi nasayod kung asa ta angay mopadung, mga kaigsuonan. Ang sinulat ni Luke nag-emphasize the role of the Holy Ghost in guiding believers. Ato makita na, mga kaigsuonan, sa Acts chapter 1 verse number 8. Acts chapter 1 verse number 8. Unsay giingon sa Bible? Ingon sa Bible, mga kaigsuonan, but ye shall receive power according that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kaning a verse, mga kaigsuonan, usara ni siya kabuok, pero sa imong pagtuon ani masabtan nimo, dili ka maglibog asa man ka dapat magsugod. In witnessing people about the Lord, in preaching the gospel to the lost, asa man ka magsugod. Nindot kay instruction, oy. Usa ka verse, mga kaigsuonan, gitultulan ta, no? Gigiyahan ta, gitultulan ta, kinsa may mukuyog na to, kinsa may mugiya na to, asa man ta dapat magsugod. Acts 1:8. Praise the Lord. Nga maglibog pa ta. Ako man ganahan day magsugod ko adto ko mag-start og wali dito sa kuan tay pa Jerusalem sa. Asa man ang Jerusalem nimo?
Dili katong Jerusalem dito, ila tong Jerusalem, naatay atong Jerusalem. Asa man ka nga home church, diha ang imong Jerusalem. Start serving the Lord in your Jerusalem. Then, palayo, dili magpalayo sa church, dili magpalayo sa imong Jerusalem, kundili nangalagad ka both mga kaigsunan. Kasi nagiya, Holy Ghost, tanawa ra gud. Kung dili ka sensitive, ana, magpataka na kag buhat sa buluhaton sa Ginoo, nga wala kay proper nga kanabitang sequence kung unsay dapat, unsay sunod, o unsa dapat ang dili nimo pasagdan. O may pasagdan gyud ana. Sa kadaghang area mga kaigsunan, nagsugod si Jerusalem, Judea, Samaria, unya uttermost part of the earth. Unya ang gisulti sa Bible diri, usara na siya ka word, but it speaks sa kinatibuk-an nimong pagpangalagad, which is the word both. Di ba? O sa may pasabot na pag naay both, ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, uttermost part of the earth. So walay pasagdan nga area. Way pasagdan. So dapat kita magunahuna ta sa direksyon nga gisulti sa balaang espiritu nato mga kaigsunan, that our mission field, kung ato gyud ning usahon, ang kalibutan. So kung may kalibutan, dako as mission field, oy. O para dili ka maglibog ba, let the Holy Spirit guide you. O naa na. Jerusalem. So ang atong Judea mga kaigsunan, unsa may sunod sa ato ang Jerusalem, so naatay magpili ta, naatay Mandawi, naatay Cebu. Naamta sa Cebu dan, Lapu-Lapu is part of Cebu. Oh. Naatay Konsolasyon, palayo. Hantod na mugawas na ta sa Pilipinas, naanatay ato ang kanang Samaria. Oh, layo na jud kanang uttermost part of the earth. Di ba? Pagkaninduta ana. So, we can do it both. Nagwali ta diri. Nagpadala tag mission mga kaigsunan sa neighboring places diri sa Philippines. So ato nang gi-take care. Unya mag-support pag yung tag mission para ngadto sa mga lagyo nga dapit. O di ba? We can do it both. Okay, sa may gatudlo na to ana. The Holy Ghost. The Holy Ghost. Kay bisan pa magbasa ka mga kaigsunan, di ka kasabot ana kung walay Holy Ghost. So dapat naa kay Holy Ghost. Ikaduha, dapat sensitive ka sa guidance sa Holy Spirit. Kay kung igo ra ka ana nga kay okay ba ko ana. Unya pagkauman dili ka kanang sensitive sa giya sa balang espiritu, baliwa ni kaning Acts 1:8 mga kaigsunan, mura na nagwa diha. Nasabtan na to. Kay bisan gani sige na nigwali mga igsoon, baliwa ra man gani gyapon. Nabay mga Kristohanon nga gasugod sa insakto nya sunod ingon na why support mission. So pag support mission wa gyud nagalagad sa Jerusalem. Di ka musugod sa sakto, way klaro ang sunod, ang labaw ng tumoy. Way klaro. Ang uban gani kay makabalik simbahan, wa na, lungon. Ayaw in taon ta magingon ana. Na ay misyon mga kaigsunan. Og sa atong misyon aning kalibutan na to do the Great Commission, para ato nang ma-accomplish, we should be guided by the Holy Ghost. So, ang importante diha, sensitivity to divine direction. Just like Luke, mga kaigsunan. Number 6, Luke, the lens of compassion. Ang giportray ni Luke, mga kaigsunan, ang humanity ni Christ. Ang iyang giportray. Again, Luke was not portraying sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tao,
Do naa siya'y book nga gisuwat mga kaigsunan, pero maglibog pagani ang mga tao, kinsa magigasuwat aning Acts? Kay wa gyud niya gi-present iyang kaugalingon. Of course, sa Book of Luke na guna. Di ba? Naana gyud iyang diha. Pero basahan ako ng Book of Acts. Iya bang gi-introduce ang iyang kaugalingon sa sinugdanan? Wala. Ang iyang gi-introduce dayon mga kaigsunan sa sugod sa Book of Acts, ang kanida yun, ang iyang unang tao nga gisgutan diri si Theophilus. Unya ministry dayon. Holy Ghost. Mo ni nindot kaayo kung basahon na nimong Book of Acts, magiyahan jud ka mga kaigsuonan unsay buhaton nimo sa simbahan. Naa diri na suwat mostly ang experiences ni Apostle Paul. Ang missionary journey, first, second, and third, makita nimo diri sa Book of Acts. Ingon ana sila ka close ni Apostle Paul. Ingon ana siya ka faithful up to the end mga kaigsunan. Nga ningon gani si Apostle Paul, kani si Luke maoro gini siya nagpabilin diri. Ingon ana siya ka faithful. So, kinsa man ang iyang gipasundayag si Paul, dili gyapon si Christ. Si Christ. So Luke, siya ang lens sa compassion sa atong Ginoong Hesukristo. Luke's gospel uniquely reveals Jesus' emotions, prayers, and mercy. Mo iyang giportray, mo iyang gipaklaro, mo iyang gimagnify sa iyahang mga sinulat. In Luke chapter 22, verse number 44. The Bible says, and being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Grabe mo emphasize mga kaigsunan. Mura ba iya jud giduol gud niya ba unsa may ang itsura ni Christ, murag iya jud kuan gyud niya, giistorya gyud niya hasta ang drop good sa iyahang kuan. No, sa iyahang sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Oh, grabe ka detalye. Og sa video pa ni mga kaigsunan, 4K na ni. Pwede ting klaruha. Sumubasa ka na, grabiha ang kaguol ni Kristo sa iyang pag-ampo mga igsoon, earnestly. Being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat, ang singot niya, kita mag-ampo ta, magpa-electric fan man ta. Mag-ampo ta, magpa-aircon ta. Si Kristo nag-ampo sa iyang kaguol mga igsoon, ang iyang singot daw dugo. Daw dugo were great drops of blood nga nagto mga igsoon ngadto sa ground. So tanawa nag-unsa ka kanang pag-emphasize ni Luke sa kasing-kasing sa Ginoo, sa iyang mercy. Nganong nag-ampo man si Christ ani, nganong naaman siya sa agony, Ginoo gud siya. Unsa may iyang gikagulan? Unsa may gikabug-atan niya sa iyahang kasing-kasing? Kitang mga katawhan. Na? Ang pag-accomplish niya sa iyang mission to save us from hell. O tanawa ng compassion sa Ginoo mga kaigsunan. So mo nagipakita ni Luke nga ingon ani ang Ginoo, ingon ani si Kristo. Unya karon naanata, nahuman na tanan ang mission ni Christ, natapos na, karon nadawat nato si Kristo sa atong kasing-kasing. Unya maglingkod ta sa simbahan, mura na tagin tawo naglingkod diha nga giimbitar tag kanang networking. Mas excited pa ta didto. Are you listening? Mas kuan pa ka, mas kanang kuan excited pa ka, magtanaw kag salida. Kaysa naa ka diha naglingkod og naminaw sa mensahe,
sa Ginoo nga nahigugma nimo, nga nag-uol para nimo, nga nag-antos para sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, para makaangkon ta sa kinabuhing walay katapusan, murag walay nahitabo ba? Murag gipalingkon lang kadiha, unya nakautang pagkabubuton ang simbahan kay ni ana kadiha. Murag wa na gyud, wa nakasabot ang mga Kristohanon karong panahon na. Dapat atong balikan, mga kaigsunan, unsay gibuhat ni Christ, sa wa pa siya nalansang sa cross, unsa may iyang gibuhat, nagampo in taon siya, oy. Nagguol siya. Naghilak siya para nato. Di ba? Before niya gihatag iyang kinabuhi, alabaw na katong bunal-bunalan na siya. Para to nato. According sa Bible, every stripes healing sa ato ang sala. Every stripes. Unya, ang pagbunal gud, nakaibaw, biyata, gi-emphasize man sa Bible nga ang bunal, mga kaigsunan, kita ka na mga bulitas nga na mga tunok, ingon ana, inigbunal na, siyempre, bulitas ko na, bugat, unya na mga tunok, mukawit yun na dito sa iyang unod. Birahon na, mga igsoon. Mauna nangalangkat ang iyang mga unod. Unya naugag yun ang iyang dugo. Tubig na goy ni gawas. Mo na ningon sila, ayaw na lang nagbukan tuhod kay tubig na patay na. Kay gisuwat naman daan nga way bukog nga mabuak. So, kung unsay gisulti sa Bible, may tabo jud. Nya karon kita, mga kaigsunan, musimba ta, paminaw ta sa pulong. Murabag ka na, di na mahitabo ng istorya. Kasi kapila na tabadlungon nga, pag magdisobey lagi ta, naibunal. Pag mangalaga ta, naipanalangin. O, unsay pilion. Unsay pilion. Di ba ta mo pili bunal? Di ta mo pili. Di ta ganahan ng tunglo, kay ganahatas panalangin. Pero unsay atong gipili? Ang iyahang bugti, bunal, tunglo, mo atong gipili nga buhaton, pero di taganahan. Amo na sa dihang gibunalan na, sa dihang gibadlong na si Ginoo, ni samot, mga igsoon. Ning samot. So, si Luke, gingon-ani niya pagpakita ang Ginoo. So, inaot pa, makita na to through the eyes of Luke, kinsa si Kristo sa atong kinabuhi. Unsa iyang gibuhat nato, mga kaigsunan. No? Wala man ta kakita, pasalamat na ni Dr. Luke, mga igsoon, nga iyang gipakita vivid kaayo sa iyang writings. Kung unsa si Kristo ka compassionate nato. Unsa ang iyahang emotion for us, ang iyang prayers, ang iyang mercy, gipakita, mga kaigsuonan, sa writings ni Luke. Number 7 and last. Luke, the legacy builder. No? Hilom ra ni siya, mga kaigsunan, pero impactful. Daghan mga tao nga vocal kayo pero empty. Now, kita mo asa man papilion ka unsa may imo gusto, kanang hilom lang pero dako kaayog nahimo. O mo bitaw na ipanultion, mga kaigsunan, ayaw kahadlok aning sapa nga saba. Kay mabunal ra ka, di ka malumos. Pero ang ka mahadlok aning nag-move ang tubig sa sapa, nya priting hiluma, lawom na lawom. Di ba? Pwede ka malumos na, maanod ka, nya malumos ka, di na ka makitaan dito sa unahan, layo na kay kag maabtan. Pero kaning sapa nga saba kayo, mabunog ra ka. Di ka malumos kay pirti na mabawa ana. Si Luke, medyo lawom ni siya nga tao, hilom ra ba? Hilom ra, pero impactful kaayo ang iyang writings, ang iyang support ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Bisan si Dr. Luke, dili siya apostoles, mga kaigsunan. Though not an apostle or miracle workers, wa man gyud siya gitugutan sa Ginoo nga makahimo siya milagro, Luke's writing shaped Christian history. Kung imo tanawon ang Book of Acts, mga igsoon, grabe gigamit na nato para sa discipleship.
The best book nga maablihan ako, kanang magbaptism bitaw, the best book nga gusto na kong ablihan is the Book of Acts. Sa discipleship, daghan kay diha matudlo nimo sa Book of Acts, mga igsoon. Naka-shape, nakapurma ang kanang mga writings ni Dr. Luke sa mga Kristohanon nga gusto makat-on. Ingon ana kanindot, mga kaigsunan, hilom lang pero grabe resulta ang iyang mga binuhat. In 2 Timothy, sama sa gitudlo ni Apostle Paul, mga kaigsunan kang Timothy, ang writing ni Apostle Paul pariha og resulta sa gisulti ni Apostle Paul kang Timothy diri sa 2 Timothy chapter 2 verse number 2. Unsa may gisulti diha? Discipleship man ni. Ingon sa Bible, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. This is the very thing that Luke did. Sa dihang nagkuyog siya ni Apostle Paul, siya'y tigsuwat. Siya naghimo sa record, mga kaigsuunan. Ug unsay nahitabo, unsay gibuhat, unsay gisulti ni Apostle Paul. Faithful kay siya nga nagsuwat, mga igsuon. Ug karon nakita na to, nahibaw-an na to, mao ni nahitabo. No? Sama sa giingon ni Paul ni Timothy. So si Luke, kani siya daghan gyud na disciple ni tawhana. Hantod gani karon kita produkto pata sa iyang sinulat. Do nakaibaw gyud ta, it is the will of the Holy Ghost nga masulat ang tanang nasuwat diri sa Bible, pero sa musugot tag sa dili naa magay Luke nga gigamit. Di ba no kinsa ninyo diri nga nakabasa na ka sa Book of Acts? No, nabasa na nimo, nabalik-balik na nimo basa ang Book of Acts. Unya, ang journey ba? Ang journey ni Apostle Paul, makaingon jud ka, grabiha. Ang persecution nga nadawat niya sa mga silversmith. Sa Acts chapter 19, grabe kaayo eh. Ang pagdetalye sa pagsuwat, mga kaigsunan ni Luke, makita na to nga murag yun siya og kanang kamera. Nakuha sa iyang linti. ang tanang panghitabo. So kung naapatoy kanang kuan, kanong parihan o kanong panahon na ba, magdadag yun ang kamera si Luke. Sige, nagkuha og video. Sige, kuha og video. Ingon ana siya kakuan. Pero, laliman ka, ang iya, bullpen ra. Di ba? May bullpen sa una. Kanang writing materials ba? Mora iyang kuan gyud ug sa ato pa karon notebook ug ballpen mora gid nga madetalye niya suwat. O karon panahon na vlogger, reporter, dili vlogger kamo jud. Kanang vlogger usay pataka ra man nagstorya. Grabe nga reporter si Luke. Journalist si Dr. Luke. Naa siya abilidad ana mga igsoon. Alright? So, legacy na iyang gibuild mga igsoon, hilom lang pero ligon kayo. Daghan na panalanginan. Dili siya apostoles, walay milagro siyang nahimo, pero ang iyang writings daghan kay na shape nga mga Kristohanon. So, in 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4, verse number 11, sa primero nga bahin, tanawa, unsa may kanang quality sa iyang faithfulness. O, unsay gingon ni Apostle Paul gani? Only Luke is with me. Only Luke is with me. Grabe ang experiences ni Apostle Paul. Ang mga persecutions, gipangkapoy tingnan ito yung mga kuyog, magkapuya sa kuyugan ng puloy, isog magkanis puloy. Pero si Luke, mga kaigsunan, wag yun ni Bia. Di ba? So no wonder nga kaning Book of Acts, si Luke, yun may nagsuwat ani,
Kay siya gyud nagkuyog hantod sa katapusan. Hantod sa katapusan si Luke maoy nagkuyog-kuyog yun ni Apostle Paul. And in Philemon also, in Philemon chapter 1, may laing chapter ni, pangitaan ninyo yung chapter 1, verse 24. Tanawan sa verse 24. Unsay recognition ni Apostle Paul ni Luke. Ingon diri Marcos, Aristarchus, Demas, Lucas, mao ni siya. Unsa may tawag niya? My fellow laborers. Salamat ta kay si Demas na appeal mention diri mga kaigsunan bisag namiya. No? Namiya. Pero si Luke mga igsoon nagpabilin. Si Luke nagpabilin. So ingon ana siya ka faithful sa iyang commitment. Mao na nga legacy ang iyang gibilin. So what kind of legacy sad ang atong ibilin kung diin ta gibutang sa Ginoo? Naman ta karon diri sa Lighthouse Bible Baptist Church. What kind of legacy ang gusto nimong mahinumduman sa mga tao sa dihang wala nata? O di ba? Nakaila batang Demas? Wala. Pero naamagoy gi sumbong si Apostle Paul diri nga Demas hath forsaken me. So makaunaw na ta kanigos Demas gyud badlungod gyud ni Demas saligan, Demas sabtan. Karon, unsa nga legacy? Mo ni question sa atoa. Unsa nga legacy ang atong ibilin sa atong mga kaubanan, especially sa atong generation? Kay more baya na sila magpasan sa atong ibilin. Di ba? O karon ang mga kaliwatan ni kanang mga superhero may nas kong utok, pagkaliwatan sa mga hero sa Philippines. Kuan kayo sila kanang taas noo ba? Kaliwatan mi ni Aguinaldo, kaliwatan mi ni bisag mga wamtak hibaw gyud sa mga daghan man kay mga istorya nga si Aguinaldo kuno na gibuhat nga kuan o niya. O di ba? Rizal, mga kaliwat ni Rizal. Murag kuan kayo ba kanang nindot kayo sa feeling ba? Kay naapil sa hero ang among forefathers. Ambot lang kita, basin natin kaliwat ba? Nga mga kuan. Kasi kaliwatan ni Lapu-Lapu diri. Ansan kaliwat ni Daguhoy man. Nindot kayo na nga mailhan ba? Nga nakahimo og legacy bitaw? Nga nakahimo og nindot kaayo sa unang panahon. What about us now? Nganong di man nato buhaton og unsay nindot karon sa atong panahon so that we could leave a legacy nga mapanaminan sa atong mga anak ug atong mga apo unya nga si lolo sa una mao ni. My lolo is my hero. Induta anak. So malupigan na nato si Lolo Jose. No? Si Lolo Jose raman gyud pinakasikat kay gibuhatan magkanta. What about si Lolo Remart? Oh. Nay nasuya, Brad. Si Lola Margarita. Unsa man ang legacy nga ibilin. Kato pakatabian na atong tawhana. Ingon na, uy dili day quiet yet impactful. Mas nindot yan na hilom-hilom lang ba pero grabe na dito asset building ang iyahag gihimo. Di ba? Nabi daw ikuan nga namatay siya, nagtuog yun ang iyang mga anak nga pobre siya. Unya lately na nahibawan sa iyang asawa nga ang iyang bana di ay gabilin di ay daghan kayo nga properties.
So ang asawa niya, perting lipaya. Gidawg-daog pa sa siyang anak, kay wala gi kwarta. Pero sa hinay-hinay, ang lawyer na may naistorya, uy, daghan man na gibilin ang akong bana nga mga properties. Muna sa, sige niya og kanang hinay-hinay og kanang kuan bitaw, kuha sa mga properties. Grabe ang pasalamat nga bisan sa imong kamatayon, nag-atiman gihapon kanako. Pero wag yun ay paibaway ang anak nga naaday sa kwarta di ay. Kaya kani mga anak usahay mo duol na manig na kwarta. Nigwa na kwarta palayason na ka. Nga no yun yung kwarta no makausab man. Ligas-ligas man ila ha. Wala ka pait. So nindot kay ba makabilin ka bitaw og kanang makabilin ka og panundunon. Makabilin ka og inheritance. According sa Bible mga igsoon, gitawag na siya the good man. Nakabilin og inheritance siyang anak og iyang mga apo. So si Luke nindot kay siya gibilin. Ang iyang writings mga igsoon nindot kaayo. So Luke's quiet presence in Paul's final days speaks volumes. Hilom ra siya pero grabig sound ang iyahang gibuhat. He didn't need a pulpit. His loyalty was his legacy. Do you think that loyalty is the best legacy na atong ibilin mga kaigsuonan? Wa jud ka na miya? No? Unsa kay ikapakita ana sa ilang mga kaliwatan kana mga namiya ba kung why faithfulness bitaw? Bisag unsa ka pa mga lagad ka bisag asa mga igsoon naa kay gibiyaan. Naa kay gipasakitan, naa kay gidaot. Magpabili na mao na gitawag natog legacy. So, kung asa ka man naa ka sa simbahan, naa ka anang kumpanyaha, naa ka anang lugara, kanang punduka mga kaigsunan, ayaw jud og pagbilin dihang problema. Bahala nagmuhawa ka, pero ayaw pag-create. Kana ba ang imong gibiyaan ba maglong sa imong presence? Kana sigihan ka gihapon invite, balik diri, balik kini. Kaya nga naman, ang imong presensya, panalangin. Kaysa piting lipaya sa grupo, kinawa ka. Naghugyaw mga kaigsuonan. Na piniti pang hiluma. Lakaw na. Ay, sa magsaba. Lakaw na. Tanaw ko no kung nawa na. Yes! Di ba? Paita na ni mo no? Kung ingon ana ang imo klase nga kalidad sa pagkatao. Kana bang way mahinugnan ba? Walay maghinugnan bitaw sa imuhang kanang kuan, imong pagkawagtang. But I believe mga igsoon nga si Luke usa ni siya ka klase nga tao nga pagmawa mingawon ka. Umasabtan nato ang pagtuon nato sa iyang kinabuhi. So gusto ba nimo nga mapariha ka ni Dr. Luke? Kasi dihang mawa ka, handumon ka. No? Pangitaon ka. No? Panganduyon ka. Or bahala na ka, asa na ka. Nindot kayo eh. Walay story diri, walay writings nga si Luke nagwali. Wala. Muna gingon, wa siya nanginhanag pulpito para maghimo si legacy. Ang pinaka-legacy nga gibuhat o gibilin ni Luke, ang iyang loyalty. Kay ba mo mga kaigsunan nga ang loyalty is very precious. Importante kayo na bugat kay nag-value ang loyalty. Mao nagipangayo sa Ginoo nato. Nga ang atong loyalty naagyod niya dapat. So if our loyalty
is in the Lord, ang imo na yung buhaton, kisa may nagbutang na ko diri. God, tuwa akong loyalty niya. O, nganong ako maggubon ang akong presensya diri, nga ang Ginoo may nagbutang na ko diri. Ang ngutan ako, kisay gibutang ninyo diha. O doon ato imong loyalty dito. Ayaw dauta ang imong presensya kung asa ka gibutang sa Ginoo. Because it is God nga maoy number one nga ma-hurt kung panalitan atong gubon ang atong loyalty kung asa ta gibutang sa Ginoo. Loyalty, usa na siya katatak sa usa ka tawo nga pag mawa na siya mga kaigsuonan, lisod na kay kasaligan. Kay ang dili loyal nga tawo, di gid masaligan, di man na loyal. Mamiya man na. Pabitaw to ningon si Kwan, nag-away gyud na si Apostle Paul. Di nakuha ng Mark. Nag-away silang Barnabas mga igsoon. So, si Barnabas ug si Mark mo nagkuyog, unya si Paul ug si Silas mao nagkuyog. O tanawa. Asa man nagikuyogan ni Luke, si Paul and Silas, wa nagyoy istorya bahin ni Barnabas ug ni Mark after sila nag-part ways. Mao na. Asa man, no? Asa ka man loyal. No, naman ta diri. So ang imong story sa kinabuhi naa diri. Ang imong mga generation dapat naa diri mapundok. Nakasabot ta? Mag-mission ka man ngadto sa layo mga igsoon. Ang imong mga kaliwatan nang nagpabilin naa diri. Kay diri man ang imong legacy. Meaning ang imong loyalty nga mao'y legacy nga imong gibilin naa kung asa ka gibutang sa Ginoo. Wala, pasalamat ta Dr. Luke, the loyal lens of the Lord. So can we be also loyal nga magpasundayag sa kanindot sa Ginoo? Unaha sa imong anak. No, kay kani atong mga anak, mga kaigsunan, usay dinhi kailag Ginoo. Di ba? Kung di nato ni sila tudloan, tanawa naa sa simbahan, mura ra gyapon naa sa ilang sala. Mura naa sa ilang tugkaran. Kung makalakaw-lakaw mga kaigsunan, mura ra gyud naa sa ilahang tugkaran. Dili nila makuan ba? Dili nila ma-feel bitaw na ako sa holy place. Kasabot ta? Mo ni hinahinaan na ito silang tudlo. Kay wa man isla kay baw. Sa musugot mong sa dili, wa gyud na sila'y kalibutan. Pero kita nga naay kalibutan, kita mo'y muhimo anak nga legacy. Nga ang imong mga anak naay respeto sa simbahan. Usa na siya kanindot kaayo nga mabili nato sa atong mga anak. Nga magtubo sila nga the same thing ilang buhaton sa ilang anak katong imong lolo, masuko jud tong maglibod suroy ka sa simbahan. Are you listening? Bahala nagdi sila kasabot. Ang ilang masabtan dapat behave in the house of the Lord. Behave. Di pa man sila kasabot. Kani mo, wali, unani. Di pa na sila maggangana mga kaigsunan. Pero ang ilang i-learn is behavior. Respect. Diha. Pag mo na'y magkatuna nila, very good ka nga parents. Amen? So, every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for the message that you have given to us. Thank you for the life of Dr. Luke. Salamat kay Lord nga though dili siya apostoles, pero faithful ka siya, nga supporter ni Apostle Paul. And nasaligan siya nimo Lord nga musuwat og duha ka libro nga gamit kaayo karon. Nga even sa Book of the Gospel, ang Book of Luke usa ka libro nga detalyado. Makita na mo ang arrangement nga nindot kaayo. Hilabi na ang Book of Acts. So thank you so much for his life. And I pray, Lord, that you would also help us
that we could leave a legacy nga mao ang among loyalty nga mabilin namo sa among mga generation. And I pray, dear God, that you will bless your people na dili tugutan ang yawa makadrive sa amo ang kinabuhi, kay wag yun siya laing tumong kundili gubon ang amo ang testimony. So salamat, Lord, aning invitation. I pray that you will bless your people once again to come to the altar, O God, with a pure heart, to kneel down before you, to honor you and worship you for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, imong panahon, imong higayon.